tapos na po yung holiday break. Mukha bang luminaw o baka naman lumabo yung prospect of impeaching her this year before elections? Okay. Ang senaryo kasi tatlo. Una, kagaya nung na-mention ko before sa program mo, is ibabasura ito. That's the first scenario. The second scenario is itatransmit ito sa Senado dito sa ngayong Kongreso, sa kasalukuyang Senate members. Diba? So, therefore, yan ngayon, kung lilitisin siya hanggang June 30 of this year. Ngayon, yung third scenario is pwede siyang pahabain at i-transmit siya towards the end of this Congress para yung next set of senators ang maglilitis nito as impeachment court sa July. Yun yung three scenarios. Ang nakita ko, wala namang indication na ibabasura ito. So it's either the two scenarios, itatryan ngayon with the current set of senators, in which case, kailangan lang ni Sara na magkaroon ng 8 votes para makuha ng acquittal. Kasi 23 lang yung mga senador ngayon. Okay, kung 23 lang, di kailangan niya ng 8 para ma-acquit. Kasi 16 yung minimum to convict. So 23 na lang, so 7. So kailangan lang niya 8 senators. At ang basa namin, meron si Sara Duterte na 5 pro-acquittal or abstention votes with the current set of senators. Ngayon, kung palalagpasin ito sa July with the new set of senators ng mananalo sa eleksyon, assuming hindi manalo yung mga kandidato na yan, isa na lang ang pro-acquittal na senador na may iwan. Tapos, since 24 na yung magiging senators by July, ang kailangan na ni Sara for an acquittal is 9 senators. So kung meron na siyang isa, 8 pa yung gagapangin niya. So mas maganda yung tsansa kung sa July sisimulan yung impeachment. Pero itong kumbaga kung ngayon naman gagawin 'yan, doable pa rin 'yan, pero masyadong maliit yung margin for error. Kaya yun yung kailangan nilang balansehin diyan. Yeah. Sa inyo, ano yung pinaka-viable option doon sa tatlong binanggit ninyo? Viable, yung probable kung i-analyze natin kung ano sila. Kasi iba yan Kung ako yung gagawa niyan, gawin ko na to kaagad. Kumbaga, strike while the iron is hot. Pero depende sa comfort zone yan Kung hindi sila komportable sa ganun, mas komportable sila dun sa numero na isa lang yung siguradong pro-acquittal, most likely, July sisimulan yan or sa next set of senators. At ito lang, i-stress ko lang, Christian, pinag-aralan natin yung mga provisions sa Constitution about impeachment. Walang nakalagay doon na para itong piece of legislation na nagre-reset every end of Congress. So, hindi siya ganon. Kasi di ba pag nagpasa ka ng bill, tapos hindi nakaabot, back to zero siya. Pero ito, walang ganon na qualification ang impeachment. It's supposed to be a continuing process. Pero how strong yung legal position nyo na yan? Kasi baka logically ang iniisip dyan, sinimulan ng ganitong kongreso, bakit mo ipauubaya sa susunod na kongreso? Kasi kagaya nito, ang Senate is a continuing body. Kasi may 12 siya, di ba? 12 every 3 years. What if, hypothetically, i-transmit yung articles of impeachment on the last session day of this Congress? So tapos na election, so after elections kasi meron kang 6 session days pa So what if matransmit siya sa Senate on the last day, ma-receive siya doon,
So, kahit na mag-reset itong lower house, the Senate is still a continuing body, pero hindi niya na mako-constituent as a impeachment court dahil adjourn sine die na. So talagang mag-aantay siya doon. And ano siya, parang ang comparison nito, kunyari meron kang kaso sa Court of Appeals na nililitis doon, then for some reason nag-retire yung mga justices, yung mag-a-assume na ano naman, justice, kung ano yung current state nung kaso mo, whether it's motion for reconsideration na o kung ano man, yun na doon na siya magsisimula. Hindi siya magre-reset to zero. So, ganun. Paano naman po yung prosecutors from the House? Kasi sila magre-reset sila, magpapalit na ng ng Kongreso yan, di ba? Ang prosecutors niyan ay yung mga kongresista. Yeah. Pero in the scenario that I cited, kung i-transmit siya sa last day, wala ka pang prosecutors. Ni-receive pa lang. So magte-take out pa lang yung prosecutors once mag-constitute na as an impeachment court yung Senado. Yun. So ang magpo-prosecute na yung next The batch new of House members. Mm-hmm. Okay. Pero ito lang I'll play devil's advocate, Senator. Hindi ba you're flirting with too many what ifs sa ganyan? Alam natin masyadong creative mag-isip ang mga politiko natin. Paano kung yung next House leadership sabihin or membership sabihin, teka, iba na yan. Zero na kami. Hindi kami magpapadala ng House prosecutors kasi we don't believe na continuing yan. Kung gusto niyo, ulitin natin yung proseso rito. Mag-file kayo uli after 1 year. Wala na sa kamay nila kasi. Parang dahil na-transmit na. Na-transmit na nila eh. Wala na sa kamay nila. Ngayon meron silang constitutional duty to provide the prosecutors dun sa impeachment trial. That's a duty na naka-define dun sa Constitution. Ngayon, yung mga magki-question niya sa Supreme Court, ngayon ano magiging basis ng Supreme Court? Yung Constitution. At wala silang mahanap na provision doon sa Constitution na magre-reset siya. Magba-back to zero siya. Wala. Kaya legally untenable yung position na na bawal yan. Okay. Yung second issue naman po rito yung momentum. Kasi kung nabawasan yung momentum during the holidays, baka mas lalo na. Kasi ngayon, naiiba na yung priorities sa maraming mga politiko, magiging kampanya na, election, and for all we know, iba na yung pinag-uusapan natin after ng election sa May 12, 2025. So, paano yung ibabalik yung issue dito sa impeachment kung gano'n na po yung scenario? Sa nakita ko kasi, when it comes to impeachment, kaya mong ma-revive yung momentum pagka pagka nag-refocus ka on it. Di ba? Ngayon, kunyari, over the holidays, Christmas mood lahat yung mga tao, so nakalimutan yon. Ngayon, pag-usapan mo lang yung impeachment, ando doon na ulit You can build momentum. And wala magagawa whether there is a momentum or not. Pagka tinansmit mo yan, iinit yan. Pagka nagsimula na yung trial, doon na ngayon mag-regenerate yung momentum by itself.